Sa mundong ibabaw, bihirang makita ang kanilang kaharian. Dahil magaling sila magtago, ang kanilang pagsalakay sa ating mga tahanan, hindi natin namamalayan. Hanggat huli na ang lahat. Natatakot na ako eh. Kasi minsan po, pag malakas ang hangin, hindi ko alam kung biglang gumanon. Biglang bumagsak. Nakaligtas ang pianong ito sa ikalawang pandaigdig na digmaan. Taong 1947 nang mapunta ito kay Lola Edna Martinez noong siya'y estudyante pa lang ng musika. At mula noon, hindi na nawalay ang pianong ito sa kanyang pianista. So ang piano para sa inyo, pagpapiano ay gaano kahalaga para sa inyo? Uncle is part of my life. Kasi una nga, it symbolized my parents' love for me kasi binili nila yun. They had to sacrifice, to save. Malit ang sweldo ng mga teachers eh. Tapos nga, it helped me sa pag-practice. Kung wala kang piano, mahirap. Pamana ng kanyang magulang at malaking bahagi ng kanyang buhay. Pero nitong nagdaang Disyembre, hindi na ito makagawa ng musika. December lang yun na-discover. Sinilip ni Al Tesoro, isang taga-ayos ng piano, ang loob ng piano ni Lola Edna. Bakit biglang tatamaan ng ana yung lumang piano? Yung bahay po siguro, baka may anay po yung bahay nila. May anay po itong bahay marami. Ang mga piano ba madalas anayin? Oo, marami yung, ayan na, anay lupa to. Pagka ganyan ang tsura, anay lupa. Sabi nga sa inyo, it broke my heart. Cliché yun, no? But it's really, yun talaga ko na sama ng loob ko. Kasi kung bakit ganito ito, hindi na ako makapractice. Why did it break your heart? Well, kasi parang wala na, hindi ko na magagamit eh. It has been part of my life. So, paano pa ngayon, wala na. Anong iniisip niyong gawin ngayon sa piano? Wala, just to make it, dyan lang, parang decor lang. Because of the memories it holds. Tumungo kami sa Dinulupihan, Bataan, kung saan hindi lang isang bahay ang pinepeste ng anay. Kaya niyo? Dito ko nakilala ang mag-asawang Reynato at Belia mga liman. So ano po yung nandito? Kasi dyan maraming punto doon ng mga anay dyan. Kung ano yan, mga 4. Pero doon sa bahay namin, meron kaming punto din noon, nung ito yung bahay namin. Meron kaming papag doon. Sa tagal-tagal ng kuhan, tumataas yung papag namin dahil nga doon sa punso ng kuhan na yun. Punso. Punso ng anay. Okay. So matagal na may mga punso rito? Matagal na rin, oh. Walang gamot yan, walang remedyo. Pero Sinubukan niyo na? Sinubukan namin yung kuhan, yung silagnom. Pero hindi po pwede. Ano naman po ang nangyari sa bahay niyo? Yun yung mga kabinet. Pinain ng anay. Magasaw na nawala ng laman yung mga kahoy. Ay, yung bahay niyo ginamot ba o hindi na? Ginamot ko. Kahit ginamot, Hindi yun, tinamaan pa rin. Nung nangyari na, tapos ang ginawa ng kuhan, ginamutan, binaon na ng mga gamot sa paligid. At saka doon nakuha itong anay na to. Ito yung... Yan ang hari at saka yung reyna, tinatawag. So dalawa ang nandito. Oo. Malalaki. Yung isa malaki, isa maliit.
Ipinakita sa amin ni Belia ang bakas ng nasira ng mga anay noon. Yung kwarto namin, bumagsak yan, napagawa ko na eh. Ayan yan mga ng anay. Sinira niya. Dahil nagalit siya doon, in-spray ko yung itong cabinet. In-spray ko kasi diyan ko nakita eh. Nung nagalit siya, yan, lalo niya sinira yung yung aming cabinet. Ayan, sa ilalim mo, diyan. Dalawang taon na ang nakalilipas mula nang mapuksa ng mag-asawa ang reynang ito. Pero takot pa rin sila. Kaya ang mga punso sa kanilang manggahan hindi na nila ginagalaw. Sa takot na maranasan muli ang tindi ng kanilang galit. Sa kaharian ng anay, sa Dinalupihan, Bataan, ang punso ang kinatatakutang kota ng mga peste. Ngunit sa itika ni Kapitan Basilio, ang mga punso may bukod tanging pakinabang. Kasi sa Maynila at sa ibang lugar, para sa mga karaniwang tao, pag sinabi mong anay, no? Malaking peste yan, malaking perwisyo yan. Sa bahay, sa furniture, gano'n. Pero ang sinasabi nyo, napapakinabangan dito. Malaki yung pakinabang nyo dito sa anay. Lalo na sa hanap buhay namin, talagang kapakinabang siya. Hindi ka pwedeng gumamit ng pangkaraniwang lupa. Dahil nga ho, hindi tumatagal yung quality ng itlog, mahina siya pagka pangkaraniwang lupa ang ginagamit. Pangalawa, yung punso kasi, madaling hugasan yung itlog. Madaling humupa yung putik dun sa balat ng itlog, yung punso. Hindi tulad ng pangkaraniwang lupa, madikit siya, mahirap maghugas. Asan yung sarol? Ilang dekada na palang ginagamit ng pamilya ni Kap ang lupa sa punso para sa negosyo nilang itlog na maalat. Nung araw, nung kabataan ko, walang mag-isa nagtatrabaho niyan. Yan na po yung nakagisnan namin eh. Tinry ko na mag-itlog na maalat sa pamamagitan ng tubig. Hindi siya masyadong tumatagal. Ayon kay Kap, matagal at mabusisi ang proseso. Matigas po kasi yan eh. Hindi siya pangkaraniwan lupa. So pag hindi mo siya binabad ng halos sa 12 hour, hindi mo mapapalambot. Pag napalambot na ang lupa, saka ito gagamitin pamburo sa itlog. Sariwa po siya. After 18 days, uhugasan namin sila, yung itlog. Tapos, pagkahugas, meron kaming mga lalagyan na yung tinatawag namin tikbo. Net yon. Ang laman nun, 60 pieces isang net. Saka ito ilalaga at kukulayan para ibenta. Sa kabila ng pinsalang maaring idulot ng anay, meron din pala silang mabuting na idudulot. Hindi lahat ng anay ay destructive. Actually, karamihan sa kanila ay beneficial. Kung walang anay, makikita mo yung madayong tayong mga litter sa ground, mga twigs, mga puno na hindi nabubulok. Kasi itong termites ay they can break down organic materials in nature. Sa 55 uri ng anay na matatagpuan sa Pilipinas, 6 na klase lang ang mapanira.
paggawa ng piano, yung sentimental value ng piano. Kaya maski ginagasusan nila, gawa ng minana po nila sa... Nagkataon na ang mapanirang klase ng anay ang tumira na sa tahanan ni Lola Edna. At unti-unting kumakain sa kanyang mahal na piano. 50,000 piso raw ang kailangan para mapaayos ito. Halagang hindi na kaya ng bulsa ni Lola. Yung piano kasi kaya kinamamalo niyan, mahal ang pyesa. Pero nagkaroon ng pag-asa. Gagawin ko po yung piano ninyo para maniwala kayo na magagawa pa yan. Wala po kayong babayaran. Para babalik ko sa inyo yan kung paano itsura niya. After 3 months, babalik ko sa inyo. Ano ngayon? April, May, June. End of June. Sige. Ilang buwang magkakahiwalay si Lola at ang kanyang piano. Ngunit umaasa siyang sa pagbalik nito, mapupuno niya muli ang kanyang tahanan na musika. Samantalang si Joban at kanyang pamilya, naglilipat bahay na. Ano naman ang pakiramdam na meron na kayong bagong tahanan dito, nakalipat na kayo? Ay, wag po, hindi na po alanganin na baka babagsakan. Ngunit napansin naming nandito na rin ang peligro. So, itong bahay nyo, inaanay na rin ba? So, posibleng inaanay na rin yung kanila. Itong nilipatan ni Joban, puro anay na rin. Lumaya siya doon sa kabilang bahay dahil inaanay yung bahay nila doon at posibleng bumagsak doon sa mga anak niya. Lumipat siya rito sa bahay na to. Pero pati ito, mukhang punong-puno na rin ang anay. Layasan o mas madalas patayin. Yan ang karaniwang tugon sa anay at marami pang ibang hayop sa ating paligid. Ngunit tulad ng ipinamamala sa atin ng ilang malikhaing tao, kaya natin mag-isip ng mga paraan upang mapayapang makipamuhay kasabay ng ibang nilalang. Mula sa Bataan, ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness. So yung daycare, Sarap. ayan, ito yung tinamaan ng anay. Bumagsak na ang bubong niyan. Ngayon, pinagawa lang namin. Kawawa mga bata dyan pag mabagsakan.
Daig ng anay ang mga makina sa bilis ng paggawa ng mga expressway. Tulad ng daanang ginawa nila sa dingding ng daycare ng Barangay Pag-asa sa bayan ng Dinalupihan. Wow. Ayan. Dito sila, ayan ang daanan. Ito, daanan to ng anay. Opo. May Tsaka highway yung pa po. sila, no? Opo. Galing naman ng mga anay. Ayun. Ah, nasa loob sila. Ano sa loob? Talagang, protektado pa sila, no? Di tulad ng langgam, bukas. Ang anay, kailangan may taklob. Parang may tunnel. Kailangan covered yung kanilang daanan. Hindi tulad ng Ano langgam. siya, tira niya yung taso. Yan, kinakain siya ng anay. Yan. May laman yan. Anay yan. Yan. Matagal na nangangamba ang guro ng daycare na si Florentina Ramirez. Inopen po nila tong tong kisamit po na to. Meron po sila Maraming anay. Opo. So, anong posibleng mangyari dito? Delikado pa sa bata. Masyado pong makakuha yung anay, malakas silang kumain ng Kahoy. nakahoy, tsaka mabilis sila pong dumaan. Maliit. Posibleng bumagsak na lang ito. Opo. Yun nga, ayun nga ang nagiging cause nung pagkuha ng anay. Oo. Yung kisame. Ang mahirap, yung habang nagkakaroon ng pagtuturo o school yung mga bata is bumagsak. Mamaya may mataganan. Sa lala ng pinsalang sinapit ng paaralan noon, naglunsad ang barangay ng Termite Destroyer Day noong taong 2012. Ayon kay Cap, ang problema ng anay laganap sa buong barangay. Katunayan, 30% ng mga gusali rito napinsala na sa mga pangin ng anay. Dahil nasa loob na sila ng mga kahoy. Hindi na sila halos matrace. So ang nangyayari, pagka nire-renovate yung mga bahay, ginigiba, pinapalitan. Tulad yung bahay namin, pinalitan namin yung mga kahoy. Ang pinagtataka nga namin, bakit itong lugar namin masyadong maanay. Yun ang isang, basta naghukay ka sa lupa, makikita mo, mayroon kang makikitang anay. Pag nakapaghukay ka na ng mga 5 feet ang lalim, lalabas na yung mga anay. Ngunit hindi raw natatangi ang pamimeste ng anay sa Bataan. Ang totoo, ang buong Pilipinas ay hitik talaga sa anay. Kabilang kasi tayo sa tinatawag na termite belt ng mundo. Ang anay, karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa tinatawag na termite belt. Ito ay 40 degrees north and south of the equator. So pag tinignan namin yung mapa natin, 40 degrees above at saka below sa equator, yung mga bansa na naandun sa belt na yon ay maraming anay. Pilipinas, lahat ng Southeast Asia, Japan, karamihan ng lugar dito sa Australia, sa Africa, tsaka yung mga states sa US sa southern part. Dagdag pa ni Dr. Acta, sa buong mundo, nasa 24 na bilyong dolyar ang nagagastos sa pagpuksa sa anay kada taon. At madalas, nilalaso ng kemikal. Ngunit dito sa UP Los Baños, pinag-aaralan nila ang organikong paraan ng pagpatay sa mga anay. So we're looking for alternative compounds to control termites. Actually, madami naman yung mga candidate na Taimito, Acacia, Sampalok, Atis. Ang pinaka-effective namin na ay extract ng Atis. Tsaka extract ng Guyabano. So, hindi lang pang kain, pang control din ng anay. May isa silang pamuksa na subok raw at epektibo. Hindi ito kemikal, kundi isang material na sagana sa Luzon. So itong buong foundation, tsaka ilalim ng flooring itong building na to, may lahar galing sa Pampanga. Ang lahar hindi basta
hindi na di-disturb yung barrier, will remain effective. This is already more than 7 years. Kita nyo naman, although naluluma na yung kahoy, wala pa ring anay. Subok man ang lahar na panangga sa anay, konti pa lang ang nakakaalam nito. At ayon kay Dr. Akda, wala pang malaking kumpanya nagkaka-interes gawin itong pangkomersyal. Samantala, sa Bataan, ang kinatatakutang punso ng mga anay, pinagkakakitaan na. Sa mga alamat, pinaniniwala ang may nuno o duwende na nagbabantay sa bawat punso. Kaya naman may ibang tao na humihingi ng pasintabi o nakikiraan tuwing may daraanan na punso. Sa matagal na to? Pero kung titingnan na malapitan, iba pala ang nagbabantay sa mga maliliit na kaharian. Ito ang dala naming digital microscope camera para makakuha kami ng close-ups itong anay dito. Kasi kung sa distansyang ito, mukha lang silang mga langgam, no? Halimbawa, Isang lipunan ang laman ng bawat punso. At bawat isang miyembro nito may tungkuling ginagampanan. May mga maliliit na trabahador o worker at mas malalaking anay na may pangil. Sila ang mga sundalo. Kasi ang anay merong tinatawag na caste system. Itong caste system na to, iba't ibang miyembro, may kanya-kanyang trabaho o may function. Yung worker, ito yung naghahanap ng mga pagkain, nagagawa ng nest pag nasira. Ito yung wood destroyer, ito yung worker termite kasi sila yung kumakain ng kahoy para merong pakain sa ibang miyembro ng colony. Soldier naman, defense ito, lumalaban sila sa mga sa mga langgam o natural enemy. Ang reproductives naman, sila yung gumagawa ng bagong colony. Nagingitlog sila and then they found new colonies. Ayon pa kay Dr. Akda, ang sistema nito ng mga anay mas luma pa sa sibilisasyon ng tao. Ang anay, ito ay isang grupo ng insekto na kinaklasify in the order Isoptera. Itong mga insekto na ito ay isa sa mga pinakamatandang insekto dito sa mundo. Kasabayan pa sila nung mga dinosaur. Nung panahon ng dinosaur, may anay na, no? Ipinakita namin kay Dr. Akda ang video ng anay na sumira sa piano ni Lola Edna. Ang mga anay na ito, iba pala sa mga anay na gumagawa ng punso. Itong termite species na ito, yung tinatawag na Coptotermis. Specific species ito ay Coptotermis gestroi. Ito yung pinaka-destructive na termite species sa Pilipinas at almost sa buong Asia. Okay, almost 90% ng damage sa structures ay mula dito sa species nito. Ang bangis ng anay na ito hindi lang kayang sumira ng isang piano. Malapit lang sa manggahan ng pamilya mga Liman sa Bataan ang bahay ni Joban Corpus, isang magtataho. Joban. Okay. Basta, ilan ang anak nyo? Wala na po anak eh. Hindi lang po anim eh. 6 sila? Opo. 6. Okay. So, lilipat na raw kayo bukas? Sige, Bakit po? Kasi magigiba na po eh. Alam silang bumuwal. Malapit na bumagsak dahil po. Hindi mga anay. Ilang beses na raw nadaanan ng bagyo ang kanilang bahay.
Ngunit hindi ito natipag ng malalakas na hangin. Ngunit ngayon, tila sumusuko na ang bahay sa mas mabagsik nitong kalaban. Natatakot na ako eh. Oo nga Kasi naman. minsan po, pag malakas ang hangin, hindi ko alam kung biglang gumanon. Biglang Kasi bumagsak. alam mo, marupok na. Tinan mo to. Tinan mo to. Yan, wala Kita na. nyo to? Kita mo, halos wala nang pinapatungan. Tinan mo dito. Dito. Angulo dito. Di ba? Opo. Poste siya, pero halos hindi na nakapatong. Opo, Dahil kinain na rin yata yung taas nito eh. Di ba? Parang kumalas na doon sa isang kawayan yun, yung di po, beam? bumaba po siya. Kasi wala na pong ano sa ilalim, wala nang nagpapatungan. Bumaba na yung poste Wala na siya dahil nagpapatungan. kinain na rin yung ana yung ilalim. Kaya bumaba ito, kumalas na dito sa isang Opo. yung beam. Snack doon anak. At yun, no, bali-bali na. Dahil din ba sa ana yan? Opo. May ani na po yun, tapos ngayon bumagyo po, hinangin, yung yero, nagbagsakan. Okay, so tama lang na dapat lumipat na kayo. Sa loob ng 3 taon, hindi na malaya ni na Juban at ng kanyang pamilya na may nakikitira pala sa bahay nila. So, posibleng mabagsakan kayo. Ngayon ang natatakot ako sa mga anak ko. Yan, binukbok na yan ng anay. Ganyan pala yung nangyayari, no? Ano yan, bahay nila? Hindi po, ano yan, yung parang pagkain nila yan eh. Tapos pag Pagkain nila yan? wala nang laman, iniiwan na nila. Sa susunod na araw, nakatakdang lumipat na ng bahay si Juban at ang kanyang pamilya. Ngunit matatakasan pa kaya nila ang tila sumalakay na sa buong barangay. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.